Sa totoo lang guys, ang kulit ng mga tao dito. Yung mga tao dito sa Kumun, ang kukulit, no? Kasi sa totoo lang, tatagalugin ko na kasi maraming Pilipino ang nanonood sa akin. At alam ko na maraming mabubuting Pilipino sa Pilipinas or all over the world. You know what? I live here in Denmark, I think 24 years from 2002. I know how to call doctor. And then they don't need to ask me if I need help to go to the mental hospital because I can manage self to call everywhere I want to call. The reason why I posted all of the hospital here in Denmark, it because guys, if I ask an information, especially the telephone number, I call 112 hotline, emergency hotline in Denmark already. But you know what? They will give you different kind of number that, they make me stupid. Oh my gosh! You know what? If you work or you live in Denmark in how many years, even that you're old, you can find out where you can search the telephone number. Honest is you can find out. I try my best to give them chance if they tell the truth or they will tell something, something not reality of if you ask a question, I thought that they will tell the truth. Oh my God, I find out that they need to make for fun and give you different kind of number that it didn't exist in Denmark. O di ba guys? Hindi gumagana sa Denmark guys ang binibigay nilang telephone number para lang yung alam mo kung nagbabayad ako ng load na alam mo yung unlimited tawag na magbabayad ka, promise yung magpipay ka bawat tawag mo, promise magbabayad ka ng malaking bill. Bakit? Dahil sa mga ginagawa nila guys, information lang ng runner, psychiatrist, hospital ang kailangan ko. Pero kung saan-saan pa ako pasikot-sikot na telephone number ang ibibigay sa akin. Pero honest guys is, tinatry ko lang sila kung magiging honest sila sa akin. Tinatry ko lang kung ibibigay nila ang correct information na kailangan ko. Pero sa totoo lang guys, pinaglalaruan nila ako. Ngayon guys, nagko-concern siya na kailangan ko ng mental, mental problem, mental medication. Honest is I don't need mental medication because my brain is strong. They destroyed this last year from 2009 2010 that they give me a medication until 2023 it's worse. And now guys, they still convincing me to have a medication. Gosh, I still have medicine, Laura. You know what? If I need help, if I need assistance, not medicine. I need money. Yes, Thinking Money Institute, right? I need Money Institute, Laura, so I can survive for living in Denmark. I love Money Institute like one of you here. Oh, you know what? We can do this for you because we earn money. Yeah, you love Money Institute, right? Why you didn't try to show your body outside if you want? I don't need help. I don't need mental medication. Because you know what? I'm a strong woman. And my family know that, Laura. Hindi ko kailangan ng mga concern nyo about medicine. Alam nyo, kung talagang concern kayo sa isang tao, bibigyan nyo ako ng allowance na ganito, na gaya ng natatanggap ng mga ibang foreigners sa country nyo. They have allowance a month na, this is for your food. Pero guys, alam mo sa totoo lang, nakakasurvive ako sa country ito mula May 2023, May 11 akong napadpad na bumalik dito tumungtong ng Denmark. Wala akong natanggap na mga Money Institute. Samantala yung mga tao dito guys, nagsa-shopping, bumibili-bili na kung anong gusto nila. Mayroon silang mga house in lot, mayroon silang bagong kotse. Ako guys, kahit bagong menu ng pagkain, wala ako. 'Di ba?
Alam mo ba, Laura, sa totoo lang, sa Pilipinas, sa lugar namin, ako, Laura, tinitirahan ako ng masarap na pagkain ng pamilya ko. Maliban na lang sa taong nakadikit sa amin na binibigyan ako ng shit na problems. Pero honest is, oh my God. Kinakain ko kung ano yung gusto kong kainin. Yun. Wag ka magko-concern sa akin about medication. Kung concern ka sa akin, Laura, bigyan mo ako ng allowance a month. Ayun, Laura, kailangan ko ng allowance. Urgent. Kailangan ko ng allowance. At saka yung 100,000 na yun, Laura, na law sa Denmark na kapag nag-divorce, may tulong ako matatanggap galing kay Mons. Ayun, Laura, hindi ko pa natatanggap. At saka yung mga wealth, Laura, hindi pa namin napaghahatian. Yung taong pinipilit nyo maging gold digger, Laura, hindi nga ako gold digger at hindi nga ako tululot, Laura. Naiintindihan mo? Ayun, magtagalog ka. Naiintindihan mo na ngayon? Sarap mong sakalin eh. Nabubwisit na ako sa kabingihan ng ulo nyo, ng tenga nyo. Yung tenga nyo, ewan ko ba kung anong mayroon dyan. Plastic yata yan, kasing plastic nyo. Alam mo, maaga pa, hina-high blood na ako sa inyo eh. Hina-high blood na ako magkwento sa YouTube. Alam mo ko, sino ngayon na nakakahiya? Oo guys, nandito nga ako sa Denmark. Kung saan yung mga tao dito guys, mga mata, kulang na lang nako. Alam mo, lahat ng mga kriminal na mata, makikita mo yun, na kulang na lang, lunukin ka. Sa mata pa lang, lulunukin ka na guys. Ano ka ba, nilalabas nila yan sa gabi, sa araw, para takot-takutin ako. Natakot naman ako sa iyo, Laura. Diyos ko, alam mo ba sa Pilipinas walang natakot sa akin. Lumaki ako nang hindi ako tinatakot-takot. Bagkos, pag humingi ako ng backup sa Pilipinas, lalo na yung mga kapatid ko, promise Laura, walang makakatungtong sa Pilipinas ng buhay. Kuha mo na? Gets mo? Gets mo? Intindihan mo? Ito, tandaan mo yung mukha ko. Ito. Yan. Apelsin, lemon, kalamansi. Yes. Tatak Pilipina ne. Proud Pilipina ne. Tusen tak po ide. Hadi gode. Gode. Go. Babel.